Ngayon po. Okay. Habang nagpupuri kayo kailan, nalala ko nga pala sa body of Christ, no? Meron po tayong mga kapatiran na nagsiwela. Then, nalala ko po yung pulpito. Kung saan po yung mga ating mga kapatid na nag-contribute po ng ilang effort para po magawa po yung ating bahay ng bahan. Sila po si Kuya Manny at saka si Kuya Judy. Sabi ko, Lord, kami po ay sarapan ng kongregasyon. Pagpasalamat natin yung kanilang mga effort na ito po ay ginamit sila naman para ma-establish po itong ating bahay ng bahan. So, salamat po sa ating mga kapatid sa Pilipinas na si Kuya Judy at saka si Kuya Manny. Pagpapalala po natin ang Panginoon. So, narito po tayo sa ating pag-aaral po sa pang-siyam po. Ang church po natin ngayon ay sinisika po na ituturo po talaga yung apostles teaching po na ginagampanan po ngayon ng mga churches sa buong GFC po. So, isa po ito sa ating mga programa na ating pong ipahatid yung tungkol po sa ating pong pinaniwalaan na statement of faith sa ating church. So bilang kabahagi ng church, sabi po dito sa ating pag-aaralan na bilang kabahagi ng church, kung ikaw po ay nakisalo sa banal na hapunan, ikaw po ay naging kabahagi sa katawan ng Kristo. So lagi po yung tandaan yan, na pag tayo po ay nasa tima na tayo po ay nakisalo, nagbahagi doon sa banal na hapunan na ginagawa ng isang tinatawag na body of Christ. Yung mga priorities ngayon, ito po yung ating pag-aaralan. Kung paalala lamang sa mga kapatid na alam po nila, ito po ay tayo po yung magiging kabahagi po sa gawain ng Iglesia niya. So, maging ayaw mo na sa gusto mo, dahil ikaw pinag-insalo, at ikaw ay naging kain doon sa pagkain na gusto ng Panginoon natin kung lagi mo siyang gaganapin bilang Iglesia, ikaw po ay kabahagi sa katawan ng Kristo na kung saan tayo buhay na rin sa ngayon. So ang sabi po nito, sa point number 9, ang bautismo sa tubig, ang tugon, pananampalataya at pakikipag-isa ng Kristiyano sa Panginoon Hesus. Ang banal na hapunan naman ang paulit-ulit na pag-alala sa pagtubos na ginawa ng Panginoon Hesus sa atin. O yung tinatawag na sakramento. Ayong hindi na po natin yung kung saan po tayo galing. Napakalaga po sa kanila yung tinatawag na sakramento kung hindi po ating isipin. Marami po tayong mga bagay na kung saan tayo galing doon na napakalaga po siya. Na kung saan di man po natin siya naiintindihan. So, hindi po natin nanunawaan yan bilang mga Kristiyano na mayroong tinatawag na sakramento. Ito po ay ang bautismo sa tubig at yung isa naman ay ang banal na hapunan. So tanda po natin, mayroong tinatawag na sakramento po sa Biblia po, sa Bagong Tipan, yung bautismo sa tubig, and then yung banal na hapunan. Then sabi po ito sa kanyang pong kahulugan, sa English po, ang banal ang sakramento po ay sabi po, a sacrament, a Christian rite, such as a baptism or the Eucharist, that is believed to have been ordained by Christ, and that is held to be means of divine grace or to be a sign or symbol of spiritual reality. So yun po yung isa sa ng sakramento. So lagi po natin isipin nyo na ang sakramento po ay hindi po siya basta-basta lamang. Siya po ay inuurin po ng Panginoon. Yung po yung paniwala ng mga scholar o noong panahon hanggang sa ngayon. At yun din po ang ating paniwala na ito po ay isang sakramento. Hapunan at bautismo. Ang sabi ko rito, ito po ay a religious rite or observance comparable to a Christian sacrament. So dalawa po yung ating pag-uusapan po. Yung ating oras po ay pagkabilis po. No? Ang banal na hapunan, sa akin lang po siyang pagbibilisan. Pupunin ng kapirasong tinapay, kukuha ng konting katas ng ubas, at pagkatapos ay sabay-sabay na kakain at inumin. Nakalimutan ko nga lang pong sabihin doon sa mga predecessors na dapat sana nag-ano tayo ng banal na hapunan. Atin po sana i-execute kung ito talaga yung ating pag-aralan sa mga
Although lagi po natin siyang ginagawa, yung mas mahalaga yung mabigyan natin ng diin kung ano ba po talaga ang banal na hapunan sa ating mga buhay. Kasi minsan, ano na siya eh, nagiging, although ritual siya, yun napakalaga po siya. Kaya pag ako yung uwi sa amin, sa Mindanao, alam mo naman po doon sa amin na mga churches na pakarami. So mayroon po ako isang church na daluhan, na pagdating sa banal na hapunan, nagsiserve po siya ng Skylix. So, ang ginawa ko kasi, convicted talaga ako doon sa banal na hapunan na ito po yung isang napakarelyosong gawain na dapat gawin natin Kristiyano na hindi siya basta-basta lamang. So, malaman din po natin yan. So, sabi nito, ito daw po ay pagpipiraso ng tinapay at ang sabi kukuha ng kunting batas ng bupas at pagkatapos ay sabay-sabay natin kainin at iinumin. Bago umuwi at magrarasyon ng tinapay at inumin upang sama-sama sanang kumain upang mabuo ang larawan at ritual ng banal na hapunan ng Panginoon. Actually, noong unang panahon, kung pinabasa mo yung yung history ng Christianity, yung hapunan na hapunan, hindi lamang po yung nagpipirasyon ng tinapay, kundi kumakain talaga sila. So, ginagawa din nung po natin, di ba? Lalo sa amin ng mga galing sa Saudi, siguro nagbuhay pa yung tatay ni Mark, siguro may serious mga anak niya sa Mark, pero po kami po nagkapunan sa Saudi. Talagang kakain kami pagkatapos. Di ginagawa din yung po natin yan dito, di ba? Pero ang nangyari sa atin, pagkatapos ng napunan, parang separate yung ginagawa natin kainan doon sa mapagkain na inahanda. Kasi parang hindi naman siya sakop doon sa banal na hapunan. Pero pwede po siya paglutuin. Katapos ng pagpreso-preso ng tinapay, pwede po natin itutuloy yung tinatawag na kainan. Ganun po dapat ang celebration ng banal na hapunan. So, sabi po rito, ano po ang dumadaan sa isip natin kapag ginagawa ito? Luha tayong naturuan ng igalang ang sakramento kahit hindi na ito karaniwang nalalandas ng isipan. Totoo pa naman po yun eh. Kung minsan din natin siya nabigyan ng diin, kung paano po siya kahalaga sa buhay ng Kristiyano at kung paano po ba siya binibigyan ng Panginoon para doon sa mga Kristiyanong nananampalataya at naniwala sa Kanya. Sige mo, minsan mayroong panalahunan dito, nakita ako, meron sa kataping saan. So, ang sabi nito, ito daw po ay karaniwang nalalandas ng isipan. Ano po ba ang kabuluhan ng lahat ng ito? Bakit pa ulit-ulit? Ano po ang inaasahan ng ating Panginoon na ating isa sa isip at ginagawa kapag tayo ay nagsakramento ng banal na hapunan? Kaya nga siya, yung mga pagka-oras na ipapartake mo yung mga elemento, para sa banal na hapunan, hindi natin iniisip yung bakit nga po ba ibinibigay ng Panginoon yun para sa atin? Mayroon po pa siyang katibayan na ipinahalaga. Pagdating niya, tayong mga Kristiyano ay makikita niya na pinahalagahan yung kanyang mga tinuturo. Ang sabi ito daw po ay iniibrinahan ng Panginoon para sa mga mananampalataya. Kasi siya mismo nagsabi, hindi naman ito sabi-sabi na no. Although mga turo ng mga apostles, but then, ang Panginoon Kristo mismo, nagsabi siya na gagawin ito hanggang sa muling pagbabalik. Dinimin po, Charles, atin pong basahin po na sa 1 Corinthians chapter 11, verse 23-26. Sabay-sabay po tayo. 1 Corinthians chapter 11, verse 23-26. Ready? 1, 2, 3. Ibinigay ko naman sa inyo. Noong gawin siya ipagkagulo, ang Panginoong Kristo ay lumangkot ng tinapay. At pasasalamat at pinagpilasa sa iyo. At sinabi, ito ang aking katawan. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa akin. Amen. Ano kayo madalangin? Lord, maraming pong salamat po yung God sa palalan sa aming pong God sa nagtatapin ng Panginoon. Salamat po, Ama, na patuloy na kami pinaglaan ng Panginoon God. Salamat din po yung God na
patuloy yung pinakalingan ng lugar at pinilahatan ng lugar sa malagang bagay ng lugar namin gagawin ng mga dahil po Diyos ng Maraming Espiritu Santo sa mga sa amin Lord at sa bibigay ng pagkawaan sa amin Lord. Yung sa po, pagdalahan ka lang sa pangalan ng mga Espiritu. Then sabi po niya doon sa verse 23, ito ang katuruan tinanggap ko sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y ipagkanulo, ang Panginoon ay dumpot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpiraso-piraso yun. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-aalala sa kanya. So napakalaga po siya, no? Hindi lamang po siya yung ritual na gagawin sa Kristyano, pero kung namin mo yung sinasabi ng Panginoon, ang sabi niya, ito po yung aking katawan. Ano po nangyari sa katawan niya? Ang katawan niya ay nabayubay sa cross para sa atin. Kaya sabi niya, alalahanin niyo ito lagi. Kaya sabi niya, ito na po ang sabi niya, nagpasalamat at nagpirasperasyon yun. At sinabi, ito ang aking katawan na inahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Saan niya ginagawa ito? Ginagawa niya ito at inahandog para doon sa mga tao na maniwala at nanampalataya sa Panginoon sa Kristo. Ganun po siya kahalaga na dapat natin bigyan din yung banal na hapunan, yung tinapay niyan, tigas man yung pagkagawa niyan, wala man siyang lasa, ito po ay ginawa para sa atin. Kaya sabi niya doon sa verse 25, matapos magpahapunan, luwangkot din siya ng kupa at sinabi, ang kupang ito ay bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyong bilang pag-alaala sa akin, sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay at iinom sa kupang ito, ipinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling papagatin. So bawat ginagawa natin sa mga hapunan, magiging may lasa man siya, yung grapes man natin inom, wala man siyang kalasa-lasa, pero ito yung naging simbolo noong pagkamatay ng Kristo para sa atin. Sabi niya, gawin ninyo ito hanggang sa kanyang pag-uwi. So napakalaga po siya. Hindi lamang sa yung basta magpaparty ka lang, kukuha ka, dadampot ka lang ng inumin, then pagkatapos ano lang siya. Pero isipin mo yung ginagawa mo, na ito pala yung ginawa ng Panginoon, na yung kanyang katawan, ito yung tinapay, na simbolo na yung kanyang katawan, na kayubay, nagugpog, nasaktan, lahat. Ang sabi nga ng mga research, yung daw mga latigo na lumalatay doon sa kanyang likod, napakalalim. Nung dulot ng latigo yun, napakalalim yung mahugot ng mga laman sa kanyang katawan. Ganoon din po yung ating pagpiraso ng kanyang na tinapay na sinasabi. Ganoon din po yung ating pag-inom ng Diyos na sinasabi sa simbolo ng kanyang dugo para sa ating pagkumatawas sa Diyos. Kaya nga dapat ang pagkukunyo, hindi po siya ordinary lamang. Dapat lagi natin isipin na ito po ay ang katawan ni Kristo na nabayubay sa cross. Ang dugo niya, ito po yun ay tumitigis para sa ikatutugos ng ating kasalanan. Kasi wala kang tumakulit sa ating sarapan ng Diyos. Walang perfecto sa ating sarapan ng Diyos. In charge, sabi niya ito, ano na po ba ang ating ginagawa sa ating pagdaos ng pananapunan? Inaalala natin ang ginawa ng Panginoon Jesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Inaalala po natin. Dinasabi nito, mga ito na po ay mga sagisag na magpapaalala sa atin. Dalawa ang pinili ng Panginoon, Jesus, upang sumasagisag sa kanyang katawan at dugo na inalay para sa sangkatauhan. Ang tinapay, ang sabi niya, ang tinapay na pinili ay tinapay pampaspa o Passover. Ito ay walang libadura o pampaalsa o living o yeast. Kaya ito ay tinatawag na unleavened bread or bread without living. Bakit po siya inaantong doon sa tinatawag na tinapay ng Paspa? Kung nabasa po na yung buong Biblia, mas napiluwas sa ito, inilabas ng Panginoon. Ano po ang sabi ng Panginoon? Guhitan po ninyo yung mga pintuan niyo ng dugo para pag dumaan yung anghel na kamatayan, hindi po papatayin yung mga pangangailangan. Nagsisimbolo po siya ng kamatayan ng Jesus Kristo. Tinapay na walang libadura, walang pangpasa.
Yan ang sabi niya sa pangalawa, ang libadura ay tulad din ng Panginoon at ng Apostol Pablo sa mga maling turo na sumisira sa mananampalataya. Sa Lucas chapter 2 verse 1, huwag natin basahin. Dito na lang po sa Matthew chapter 6 verse 6, Matthew 16 verse 6 hanggang 12. Kung sabi niya to, sa verse 11 na lang, basahin ko. Hindi tungkol sa tinapay ang sinasabi na nang sabihin ko sa inyong mag-ingat kayo sa pag-aarsang ginagamit ng mga Parisiyo at mga Sadusiyo. Hindi pa ninyo maunawaan ito at naunawaan nila na sila'y pinag-iingat niya sa mga katuruan ng mga Parisiyo at mga Sadusiyo at hindi sa mga pampaarsang ginagamit sa tirahan. Kasi yung mga Sadusiyo noong panahon, kung mabasa natin yung istorya ng mga Parisiyo noong panahon, sa Sadusiyo, nagtuturo sila ng hindi angkop doon sa tunay na katuruan ng Diyos. So yung mga tinuturo nila, nagiging pumaarsa, kagaya ng pumaarsa na ginagamit sa tirahan. Kasalanan po siya. Kaya di mo alam sa church na marami pong problema sa church ngayon, hindi dito sa atin, kundi sa marami mga churches na doon sa parting Kuwait City. Marami pong mga nag-divide ng mga churches dahil lamang doon sa mga katuruan na hindi nagkakasundo-sundo yung mga magkakapatid. Pampaalsa, nakagaya ng libadura na siya pong nagdahilan ng pagkakasala ng mga kapatid. So ano po yung church, hindi ko siya masyadong i-elaborate pa po kasi ang sabi ko rito, yung sabi ko libadura at kasalanan sa 1 Corinthians chapter 5 verse 6 and 8. Ang sabi ko nito sa pangatlo po, basahin ko po siya ulit. So sabi ko ito ay inambing din sa sala ng hypocrisy o pagbabalat kayo. Mga Parisiyo at ni Herodes sa Marcos chapter 8 verse 15, hindi ko na siya basahin. Ang mga ito ay marahil mga dahilan sa paggamit sa gisag sapagkat siya mismo ay hindi nabahiran ng kasalanan. So kung titignan mo natin yung mga turo, hindi lang noong panahon hanggang ngayon, marami pong mga turong ganyan. Nagtuturo sila ng tama, pero hindi naman nila ginagawa. Yung po yung ginagawa ng mga Parisiyo noong panahon. Pero sa mga tinuturo, pero hindi naman nila ginagawa. So ayun, ang nangyari po ay nagkakagulo-gulo lamang yung mga manampalataya lalo sa ating panahon ngayon. So ang libadura daw at kasalanan, yan sabi doon sa chapter 5 verse 6 to 8, 1 Corinthians, hindi ba dapat magmalaki? Hindi ba ninyo alam ang kasabihang napapaalsa ng kaunting pagpaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa, ang kasalanan, upang kayo maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog ng ating kordirong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya ipagdiwang natin ang Paskwa, hindi sa pamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa, nasa gisag ng kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Kaya mabasa mo sa di ba? Merong istorya doon sa isang sina na yung mga Parisiyo, sabi ng Panginoon, para kayong mga nitso. Malinis ibabaw, marumi naman sa loob. Yung sabi niya rito, mga sagisag na magpapaalala, sabi ito, ang katas ng ubas, ang sabi ko rito, ang katas ng ubas ay maaaring, ang sabi ko, ang katas ay maaaring permitted o hindi permitted. Ngunit malamang ay wala ring libadura, katulad ng tinapay. So yung ating pong ininom, grace po siya na wala naman po siyang pampalsa o permitted o hindi man siya, o siya ay permitted man o hindi permitted. Pero sabi ito, ngunit malamang ay walang ring libadura katulad ng tinapay. Pangalawa po, maaari rin ang pagpili sa katas ng ubas ay dahil sa paraan ng pagkatas dito. Okay. Yung sabi ito, maaari rin ang pagpili sa katas ng ubas ay dahil sa paraan ang pagkatas dito na gumagamit ng wine press na kahalintulad ng paghihirap ng Panginoon sa pagtitigis ng kanyang dugo. Pero actually wala lang po siyang, hindi po siya ginagamit ng Biblia. Actually hindi siya sinasabi. Pero yung po yung ayaw po doon sa mga scholar, nung research ko siya, yung po yung kanilang pananaw na hinantulad doon sa wine press kasi ganun po kahirap yung
ginagawa ng Kristo. Pag titignan mo yung wine press po, mayroong wine press na buo siya na parang gulong, mayroon ng wine press na palapad siya, kung saan po iipitin po doon yung grapes at doon po lalabas yung katas niya. Ganun po ang nangyari sa Panginoong si Kristo. Although hindi siya doktrina, pero sabi ito, ganito ay haka-haka lamang, sabi ito, at hangok sa paggamit ng katas ng ubas sa Biblia. Dahil sa ito ang piniling sagisag ng Panginoon para sa kanyang dugong itinutugis. Isipin mo kung ikaw po ilagay doon sa wine press. Kung ano lalabas sa iyo. So ganun po siya, no? Hindi po siya isang doktrina o isang katuruan, pero doon lamang siya maihambing na pwedeng ganun po nangyari at pwedeng ganun po mangyari pag ikaw po ay nandun po sa wine press niya. So doon po siya inhalitulan. Inalam natin na tayo ay nakipag-isa at nakibahagi na sa Panginoong Isos at ang kanyang katawan ang Iglesia. Buting lagong po. Una, ang tinapay na walang libadura ang sagisag na pinili ng Panginoon para sa kanyang katawang inaalay para sa sangkatawan. Yan ang pangalawa po, sabi, walang ibang sagisag na sukat gamitin pa rito. Pangalawa, ang katas ng ubas naman, ang pinili niyang sumasagisag ng dugo. Hindi tayo maaaring kumatha ng ibang sagisag para ito. Pangatlo, ang nagpapakasakit ay pag-aalay ng kanyang katawan at dugo, buhay o alahanin hanggang sa siya'y bumalik. Pang-apat, ito yung dapat alahanin ng mga tamang pagsasalang-alang at pagsalang-alang at pamamagitan upang huwag matulan. Kaya yung ang sabi ko nito, yung daw tinapay daw po, ang sabi niya, ito daw po ay ang tinapay na walang libadura, ang sagisag ng pinili ng Panginoon para sa kanyang katawang inaalay para sa katawan. Kasi kung bigyan mo natin ang Panginoon Kristo, wala po siyang sala. Kaya pinili doon ay yung tinapay na walang libadura. Alam mo naman, tinapay pagka kahit kung yeast na nilalagay mo dyan, umaalsa at umulugoy siya. Wala po yung pagkiba sa sala. Maliit lang na sala, aalsayan siya, hanggang isa siya ay may paghanap at yung po ay bibigay natin. Nakuha po yung church, medyo bilis din po yung sinasabi ko kasi nga, napagsabihan na po ako masyado nang matagal na po magsasalta sa harapan ng dito. So, sinisip ko siyang medyo bilis-bilisan. Ngayon, ay na lang po niyo. Si Kuya Jis naman excuse siya kasi partner ko sa prayer meeting. So, may paliwanag po niya sa kanya mula din ng Tuesday. Okay. Kaya sabi niya ito, ang katas ng ubas naman ang pinili niya sa pasigisag ng dugo. Hindi tayo maaaring pumatha ng ibang sagisag para niya. Kaya yung sabi ko nga kanina, kung pagpunting uya ko, wala naman ako sa Manila, nandun ako sa Mindanao, ang church na aking natiran, mga maliit na churches lamang. Hindi ko sa criticize, hindi ko pinakilaman yung kung ginagawa na. Isang business lamang na matin akong komunyon, na hindi ako nakakisa. Sabi ko, pwede ko kayong turuan ng magluto ng tinapay na walang libadura. Sabi ng pastor, o sige Brad, nakita niyo yung pag-welcome nila sa Jason ko, gusto niyo, turuan ko kayo. Hanggang ngayon, ilang taon na nakaraan, yun ang kanilang ginawa, nagluluto sila ng tinapay. Nakakatuwa, di ba? Kasi napakahalaga niya. Sabi ko sa pastor, napakahalaga po kay pastor. Sabi niya, oo, alam ko po yun. Ang ginagamit na ay Skyflix. Kung minsan nga daw, ang ginagamit na yung purong tuba. Alam mo yung tuba? Huwag natin pag-isipin yung pag-permit. Yung ano na siya, yung Diyos lang yan. Kasi wala naman silang pabili eh. At wala naman doon sa amin nung mga 50 years ago na mayroon ka makita mga nasa pack ng mga mag-grip. Wala yan. Ilang taon ako naging Kristiano na. Pag 30 years ko sa Kuwait. Kristiano na taon doon sa Saudi. So, noong panahon na yun, hindi ko kasi yung, kaya sabi lang, kung minsan na daw, naisipan na yung tuba na puro. Na wala pa siyang tawag sa amin tumog. Ulit na gihiwa na kahoy. Para maging community siya. So, yan po yung yung po yung ating lagi pong isipin na ito po ay ang lahat natin ng mga tamang pagsasalang at pamamitagan upang huwag tayong matulan. Kaya napakahalaga po yung Lord Supper. Pag nakita kayo ng ihandog nila o munay o biskit,
huwag na kayo magparte. Kung pwede kayong gagawa at pwede kayong mag-produce at ibigay doon sa inyong natinan na maliit na mga churches, na maliit na mga churches eh. Sa Manila, yung mga ka-afford lang, yung mga malang mga churches. Isipin mo yung mga grapes sa churches na pamahal. Pero pagdating sa probinsya, guys, sa amin, na maski nga yung pangpamasahe ng mga workers na pupunta sa mundo, hindi na magagawa dahil wala po lang sa mga resources. Yung napakalaga po yung banal na hapunan na matutunan ng bawat isa. Amen po? Sabi po na natin na tayo ay nagpag-usal at nagbibahagi na sa Panginoon Sos at sa kanyang katawan ang Iglesia. Pagibahagi at pagkipag-isa doon sa chapter 1 Corinthians chapter 10 verse 14 hanggang 17. Then sabi niya ito, kaya nga mga minahal, huwag kayong sasambahan sa mga Diyos-Diyusan. Ganito ang sinasabi ko sa inyo sapagkat alam kong kayo matatalino. Kayo ang magdesisyon. Hindi ba ang pag-inom natin sa kupa ng pagpapala ng ating ipinagpasalamat ay pakikibahagi sa dugo ni Kristo at ang pagkain natin ng tinapay na ating pinipira-piraso ay pakikibahagi naman sa kanyang katawan. Kaya nga dahil iisa lamang ang tinapay, tayo iisang katawan kahit na tayo marami sapagkat nagsasalo-salo tayo sa iisang tinapay. Yan sinasabi ko kayo na. So ngayon tayo po rito ay nasa body of Christ. Tawag po ito ay body of Christ. Ang po natin ay ang Panginoon sa Kristo, din tayo po ay tinatawag na bahagi sa katawan ng Panginoon. So kung ikaw pinakisalo sa amin sa Lord's Supper, ikaw ngayon ay kabahagi ng itong sa Tagalog ng katawan ni Kristo nito o yung kapulungan. Saan tawag kasi sa Bisaya? Kapulungan. So kabahagi ka namin ngayon. So pwede ko ba ngayon sabihin na, hindi mo kapartid yan sa mga grupo niyan? No. Kung ikaw ay nakisama sa amin, tinatawag na Lord's Supper, ikaw ngayon ay kabahagi namin sa church na sinasabi, church na Panginoon Yesu Kristo. Kabahagi ka ngayon namin ngayon. Kaya kung anong alitintunin ng church, maging alitintunin mo rin. Sabi ng church, tayo ko'y manalangin, manalangin tayo. Tayo ko'y magpasting, magpapasting tayo. Di pagdating ng sunod na Friday, tayo magkukumunyon, nagsama ka rin sa Lord. Sabi ka nasabi, nakikisalo ka doon sa body of Christ. Wala po siya sinasabi na GMCM, GIL, o ano pong klase ng church na yan. Yung lamang po ay mga pagre-registro lamang po ng mga churches para maging legal po sila sa harapan ng mga otoridad na nandito sa lupa. Yung sa harapan ng Panginoon, sila po ay tinatawag na body of Christ. Nanuhan po yung church? Amen. Na tayo po yung body of Christ? Amen. So sabi niya dito, nilakip sa isang iglesia o katawan. Yung chapter 12 verse 16. Doon po sa 1 Corinthians. Sabi niya chapter 12, si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit binubuo ng iba't ibang bahagi, ito ay nanatiling isang katawan. Tandaan niyo, church. Si Kristo na po ay nahambing po sa isang katawan. Although marami siyang bahagi, pero iisa siyang katawan. Napakarami natin dito, di ba? Kanya-kanya tayo ng mga characters. Kanya-kanya tayo ng pasay sa buhay. Kanya-kanya tayo ng pag-iisip. Kanya-kanya tayo ng plano sa buhay. Pero ang sabi niya nito, si Kristo tulad ng isang katawan na may maraming bahagi. Kahit binubuo ng ibang bahagi, ito ay nanatiling iisang katawan. We are one body of Christ. Naunahan po niyo mga kapatid? Magkaiba yung mga plano natin. Magkaiba yung ating pinag-pray, magkaiba yung ating mga desisyon sa buhay. Pero tayo po ay isang katawan ni Kristo. Ituloy ko po siya. Ang sabi niya sa verse 7, maging huli o hindi na sabi niya, alipin man o malaya, tayong lahat ay binabautismuhan sa isang Espiritu upang maging isang katawan. Tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang katawan na binubuo ng maraming bahagi ay atindi ng isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Ito po. Kaya kung minsan nalulungkot ako pag narinig ko yung isang kapatid, sabi niya, hindi mo ako bahagi dyan sa church na yan. Pero nandito siya. Kasama natin
kasama natin kumakain, kasama natin sa natin gawain. Pero ang gusto niya, sabi niya, hindi raw siya kabahagi dito sa church natin. Mali po yun. Dahil tayong lahat ay kabahagi sa katawan ni Kristo. Kanya-kanya man tayo ng mga gifts na binibigay ng Panginoon. Pero bahagi tayo sa katawan ni Kristo. Kaya inamin po ka sa katawan niya. Hindi pwede yung paano lumakad siya papuntang amin Diyos, hindi yung ulo, lumakad sa salmiya. Nakuha po niyo? Hindi rin pwede yung kamay ay gumagawa ng pagkain dyan. Pagkatapos yung mata niya na yung kanyang katawan ay nandun sa city ng Ocean. Hindi po siya pwede. Sabi dito, siya po ay, tayong lahat ay pinainom sa isang Espiritu. Ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at hindi isang bahagi lamang. Kung sasabihin ng paa, hindi ako kamay, kaya hindi ako kabahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? Kung sasabihin ng tainga, hindi ako mata, kaya hindi ako bahagi ng katawan. Hindi nga ba ito bahagi ng katawan? So, tayong lahat ay bahagi sa katawan ng Kristo. Kaya isa lang tanda yung kapatid. Pag isang kapatid ay nasaktan, nasasaktan ka rin. Pag hindi ka nasaktan, amanhin ka. Nakuha mo yung sabihin? Pag mayroong naninira sa kapatid mo, nasaktan ka. Kasi isang katawan lamang tayo. Bahagi tayo ng katawan ni Kristo. Isang bautismo sa tubig, isang bautismo sa Espiritu ng Diyos, at isang pagtanggap sa Espiritu ng Diyos kung tayo tumanggap sa Panginoong Kristo. Isang Espiritu lamang yan. Espiritu ng Diyos. Kaya nga pag tayo na po naging Christian na, tinanggap natin ang Kristo, tayo ay panganak ng muli sa tubig at sa Espiritu ng Diyos. Yung ating Espiritu na patay, mayroon na siya ngayong ugnayan sa Espiritu ng Diyos kasi muli po siyang nabuhay at ipanganak ng muli. So, nakuha ko na doon mga kapatid. So, ang sabi niya rito, hindi ko na siya basahin siguro sa Bible Hub. Maliwanag mo po siya. Hindi ko na siya basahin. Diyan sabi ko pala sa English niya, 1 Corinthians chapter 3, verse 16, 17. Hindi ba niyo alam na kayo'y templo ng Diyos at nanirahan sa inyo ang kanyang Espiritu? Paparusahan ng Diyos ang sinumang magwasak ng templo niya sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templo niya. Sabi ko kayo na, we are in one body, tayo ang katawan ni Kristo. At ang sabi dito, ang sabi niya dito, tayo daw po ay templo ng Diyos at ang banal na Espiritu Santo ay nanahan sa atin. Pero ayaw daw sa ating pag-aaral, marinig niyo kung bago pag-aaral natin ngayon, actually ang tawag ng ilustrasyon doon na yung banal na Espiritu Santo ay lagi natin kasama sa tabi natin. Yung po'y ayon sa Bible Hub na Griego ang translation. Ano po yung church? Nakuha po ninyo? Amen. So yung Bible Hub po, i-introduce ko po siya. Kung mayroon po kayong mayroon tayong mga internet, marami tayong nilagay sa Facebook, i-download po niya. Tama yung sabi ko download? Lagay doon? Hindi kasi ko marunong download eh. Download, upload, pareho lang yun, basta may load. So, i-download nyo, tapos buksan nyo yun, doon nyo makita yung tamang translation ng Biblia. So, kung Charles, sabi, hindi ko na siya buksan nun, dito po tayo. Sabi nito, tayo na yung katawan ng templo ng Diyos at nanirahan sa atin ang kanyang Espiritu. Paparusahan ng Diyos ang sino mang mawasak ng templo. Kaya sabi ko kanina, we are the body of Christ. Tayo nagsalo-salo sa banal na hapunan. Then sabi ko, hindi ko pala sinabi, sabi ko sa inyo, ang sabi ko ng banal na hapunan, pag kayo tumadalo, dapat suriin natin yung ating sarili kung sino tayo. Ang karamihan sa iba, di-discourage yung pagdalo ng gawain kung ikaw po yung mayroong problema. Hindi po. Mali po, nagtatagumpay po yung demonyo. Dapat dumalo ka, arigluhin mo yung kung sino yung nakasama ng loob, sino yung kaaway mo, kung sino yung mayroong kang problema sa buhay mo, bago ka dumalo doon sa gawain. Huwag mo siyang kaligtaan na ikaw ay nadalo doon sa tinatawag na banal na hapunan na ibigay sa atin ng Diyos. Hindi po po atin. Hindi po po paparte. Kasi hindi problema po. Mas lalo kang magpaparte, dahil doon mo makita na dapat yung problema mo ay dapat mo siyang malutas at ikaw po ay magpaparte ng mga sa akin. Talunan ka pag hindi ka magpaparte. Kasi
Kasi yung kasing turo sa amin sa Saudi noon, prayer warrior to. Prayer warrior kasama sa Kuya Robert. Hindi mo na ako atin, kuya. Bakit? Nakaaway ko asawa ko. Ay, mali po. Dapat kang umatin at isettle mo yung problema mo sa asawa ko. Okay lang sa inyo? Kasi yung turo sa atin na dapat maging banal ka bago ka atin sa isang gawain. Hindi po totoo yun. Kaya nga pupunta ka ron, at bago ka pupunta ron, isisettle mo yung sarili mo, dinaharap ka sa Panginoon. Dapat ka lang gumawa. Pero kung dadalo ka lang, magpipinta ka lang ng kape, kung may dala kang, anong tawag yan, magdala mo, anong tawag yan, basta may dala ka, wala kang pakialam kung nagsasalita yun na sa pulpito, kung nagpipray, di ka man lang magsabi ng amen. Ang mahalaga, settle mo yung sarili mo at dadalo ka sa gawain ng Diyos. Kasi we are body of Christ. Kaya sabi ko ngayon, saktan yung kaligtingan, nasasaktan yung buong katawan. Yung paa, hindi siyang lumakad, na naiwan yung katawan. Yung kamay, hindi siyang gumawa, na naiwan yung katawan. Yung tainga, parang bata. Nasaan tainga mo? Pag hindi po yung ilong niya. Hindi po piling ganun. Kaya sabi niya, naalala natin ang pangakong pakikipag-isa at pagmamatapat sa Diyos sa Panginoong Hesus. Hindi maaaring dalawa, sabi nito. Hindi daw po maaaring dalawa. Chapter 1, 1 Corinthians chapter 10, verse 18 hanggang 22. Ang sabi niya sa verse 18, tingnan niyo ang bansang Israel. Hindi pa ang mga kumakain ng mga handog at nakikibahagi sa ginawa sa dambana. Anong ibig kong sabihin? Ang sabi niya ni Paul, sinasabi ko bang ang Diyos-Diyosan o ang pagkain na handog sa mga Diyos-Diyosan ay may kabuluhan? Verse 20, sabi niya, hindi. Ibig kong sabihin, ang mga pagano ay nag-aalay ng kanilang handog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. Kaya ayaw kong maging kaisa kayo ng mga demonyo. Verse 21, hindi kayo makakainom ng sabay sa kupa ng Panginoon at sa kupa ng demonyo. Hindi rin kayo maaaring makisalo ng sabay sa hapak ng Panginoon at sa hapak ng mga demonyo. Nais nating manigugo ang Panginoon. Akala ba ninyo yung mas makapangyarihan kayo kaysa Kanya? Ito po kapatid. Pagkain at Diyos-Diyosan. Sinasabi ni Pablo na maaaring kainin ang karneng inahandog sa mga Diyos-Diyosan na ititinda sa pamilihan. Hindi nagkakasala ang Kristiyano kapag ginawa ito dahil wala namang kabuluhan ang mga Diyos-Diyosang pinagkalayan. Is pangalawa po. Gayon pa man dapat mag-ingat ang mga Kristiyano na huwag lumahok sa pag-aalay sapagkat ang inalayan ay hindi lamang mga demonyo, ay hindi lamang mga Diyos-Diyosan, kundi mga demonyo. Ang tawag ay sidim sa Grego o Elohim. Tingnan ang Deuteronomy 32, 15 hanggang 17. Ito po po. Ang pista po, dapat walang Kristiyano na maghahanda pagdating sa pista. Kasi ito po ay ginagawa pa mula ng panahon at tinahandog nila sa mga Diyos-Diyosan. Hindi Diyos-Diyosan yung gawa ng tao, yung inukit. Kasi yun yung turo sa atin mayroon binabanggit ang Panginoon sa mga Diyos-Diyosan na Kilos, at mayroon din binabanggit ang Panginoon sa Deuteronomy na mismong Diyos-Diyosan yung tinatawag na sidim o mga Elohim. Yan yung mga creative beings na sa langit. Kasama dyan ang mga anghel, kasama tayo. Ang tawag sa kanila mga Diyos. Kaya hindi ordinaryo yung Diyos-Diyosan na sinasabi rito. Kaya ang sabi ni Peter, huwag kayong dumalaw, huwag kayong magkiksalo sa kanila. Kasi yung kanilang pinaglugan ay Diyos-Diyosan na mga sidim o tawag na mga ilihim o mga maliliit na Diyos o yung mga anghel na siyang nandito sa lupa noong unang panahon at sila po ang namahala sa mga tao noong unang panahon. Kung saan, imbis pamahalaan sila na maging matuwid, sila po ay inilugmok doon sa kanilang lalong pagkakasala. Ang ginawa pa nila, nakipag-asawa sila sa mga anak ng tao. So, hindi normal. Ang nasa isip natin, Diyos-Diyosan si San Pedro, pero kung tuusin mo siya, literally, yung po ay ginagawa ng unang panahon doon sa mga tunay na tinasabing
Diyos-Diyosan o yung mga sidim o mga iluhin. Pero yung mga binibintang karne doon sa kasi naghahanda sila o yung hindi pa nakakain yung may tatak siguro, lagis palengke, nabili mo, nakain mo, wala kasalanan, ano ba yun? Sino ba yung mga Diyos-Diyosan yan? Pero yung ikaw ay sumalo doon sa kanilang pag-alay, yung po ang mahigpit na sinasabi ni Pablo sa mga Kristiyano. Kaya wala pong mga Kristiyano nagsisilibig ng pista. Kaya minsan nalulungkot ko sabi, ay, pista sa amin, kailang uwi ako. O di pagbalik mo ito sa Kuwait, na parang nasa uliran, parang walang iniisip, na parang nakalutang sa hangin, na nakikisaw-saw ka doon sa pista na sinasabi ng mga hindi mo. Sabi sa Deuteronomy, nakahandog sa mga sidim o sa ilahin. Deuteronomy chapter 32 verse 15-17. Si Jacob na iro, tumabat, dumaki, kataway bumilog, ang Diyos na lumalang kanyang tinalikuran. Sabi niya, tingnan niyo, at itinakwel ang patong tanggulan ng kanyang kaligtasan. Pinapugho nila si Yahweh dahil sa mga Diyos-Diyosan. Uot niyang pinag-alab sa pagsambang kasuplang-suplang. Naghain sila ng handog sa mga demonyo, sa mga Diyos-Diyosan, hindi nila alam kung ano. Ngayon lamang dumating mga Diyos na bago na hindi sinamba ng kanilang mga luma. Hindi po yun yung mga graven image na makikita mo na hinihipok, pinapahirapan nyo. Ang sabi ito sa mga Diyos-Diyosan ng mga nalang doon sa langit na nandito sa lupa, na tawag sa kanila yung mga sidim o iluhin. Then sabi niya, pagkain natin siya sabi yan, nabasa natin kayo na, paghandog sa sidim o mga iluhin. Then kahatulan sa mga lapastangan, 1 Corinthians chapter 8, verse 27-31. Then sabi niya, sino mang kumakain ng tinapay at pinom sa kupa ng Panginoon, sa paraang hindi narapat ay nagkakasala at sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at inom sa kupa. Sapagkat sino mang kumakain at inom ng hindi kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at inom ng kahatulan laban sa kanyang sarili. Yan ang dahilan kung bakit mahihina at masakitin dapat ang marami sa inyo at may ilan nang namatay na. Kung sisiyatin natin ang ating sarili, hindi tayo hatulan ng Panginoon. Ngunit, hinahatulan tayo ng Panginoon dahil itinutuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahan kasama natin sa Panginoon. Kaya sabi mo kayo na, talo tayo pag tayo hindi nagpa-participate, pagdating ng group supper. Kasi ang iisip mo, may sala ako. Kaya dapat mo nga sinig-settle, then magpa-partake ka ng group supper. Sino panalo? Ikaw ang panalo. Hindi ka naging nag-partake dahil sabi mo, ikaw hindi matuwid sa harapan ng Diyos. Ang sabi nito, Paul, dapat hatulan mo yung sarili mo. Kaya madalas mo sinasabi yan sa mga workers, mga practice leaders, dapat mong i-evaluate mo yung sarili at doon mo malaman kung sino ka sa harapan ng Diyos. Ang sabi sa akin ng training leader isa, paano yun? Hindi namin alam kung anong kahinaan namin. Imposible yun. Kaya ang sabi nga ni Paul dito, hahatulan kayo ng Diyos kung hindi mo kaya hatulan yung Diyos sa iyo. Kaya pagparting mo na po yun, Lord, nagkasala ko po na. Patawarin mo po. Ito po yung nagawa ko po noon. 2 hours ako, Panginoon. Napag-isipan ko ng masama yung aking kapitbahay. Yung aso ko ay kinatay. Hindi magpapartik kami. Sinong panalo? Panalo ka sa harapan ng Diyos. Kasi namin mong may sana. So, pagdating naman ng mga consequences, tayo lamang ay itintuwid ng Diyos. Kaya sabi niya rito, sabi niya, ngunit tinatulan tayo ng Panginoon dahil, sabi niya, itintuwid niya tayo upang hindi tayo maparusahang kasama ang salita. Kaya ngayong pagtutuwid ng Diyos sa atin, napakahalaga yun. Kung mayroon kang ginawa, kung nangutang ka ng 5-6 at hindi mo binayaran hanggang ngayon, mayroon siya kahatulan. Pero kung ito sinitil mo, bago ka magparting ng sample, Lord, yung 5-6 na yun, Lord, gagawin kong 5-10 pa yun, bigay ko sa kanyang kaya.
nabigyan mo ngayon ng malagahan yung mali mo. Nabigyan mo ng value, yung mali na ginawa mo sa harapan Diyos. Acknowledge mo siya bago ka magkapartit na. Pero huwag kang hindi magkapartit. Ikaw ay sinasabi yung pakasalanan. Pero hindi mo naman tinitingnan kung sala na mayroon ka sa harapan ng Diyos. Alam mo yung mga tao ganyan? Mga pride lang yan. Hindi nila kaya i-evaluate yung sarili nila. Sabi ko nga, bakit hindi mo kaya i-evaluate yung sarili mo? Hindi ko alam kung mayroon ako eh. Imposible ko yan. Abnormal yung tao, hindi alam kung yung mayroon siya na hindi niya masasabi. Then sabi niya rito, ano na dapat naisipin at isaalang-alang ng Kristiyano? Una ang sabi niya, kung gumagawa ng mali, ang sabi niya, ng mali ang kasalanan, hatulan ang sarili upang hindi hatulan ng Panginoon. Kaya ganun lang man siya kasimple. Kung mayroon tayo nagawang kasalanan, hatulan natin sa sarili, Lord, ito yung pagkasalanan ko, Panginoon. Nangumit po ako, Panginoon. Kaya dapat ng sasunod, Panginoon, yung kinupit ko, ay akin po siya nagbabalik. At hindi lamang magkaisang bisis ko siya ibalik, ibalik ko siya ng maraming bisis kayo kasang nangumit po ako. Anong ginagawa mo? Ang sabi ko, hatulan ang sarili upang hindi hatulan ng Panginoon. Pangalawa, kung mahatulan ng Diyos, turing itong matutuwid. Pagtutuwid mula sa Diyos. Kung hindi dinidinig sa pagtutuwid, sabi niya, kung hindi didinig sa pagtutuwid, ito ay mahatulang kasama ng sarili. Kasi marami pong mga Kristiyano, kahit anong pagtutuwid, ayaw mong pagtuwid. Kaya nasa isip na sila matuwid. Pero sabi nito, pagdating ng panahon, kasama tayong hatulan ng sanlibutan. Then sa pangwawakas po natin, sabi po niya, ano nga po ba ang ating ginagawa sa ating pagdadaos ng banal na hapunan? Sabi po sa una, inaalala natin ang ginawa ng Panginoon Hesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Tanda po natin yung charge. Ano daw po ang ating ginagawa po doon sa banal na hapunan? Inaalala natin ang ginawa ng Panginoon Hesus hanggang sa kanyang pagbabalik. Now, 2,000 years ago, ang sabi lagi na ang Panginoon Hesus, ang sabi, pagdating ng 2,000 years, babalik po ang Panginoon. Ay more than 2,000 years na po tayo. Sabihin, nalalapit na po yung pagbabalik na Diyos. Ano pa pipiliin natin? Then sabi niya sa pangalawa, kung sabi niya, inaalala natin na tayo ay nakipag-isa at nakibahagi na sa Panginoon Hesus at sa kanyang katawan ng Iglesia. Yung pangalawa, inaalala natin na tayo nakipag-isa at nakibahagi sa Panginoong Hesus at sa kanyang katawan ang Iglesia. Napakahalaga po siya na tayo po nakibahagi sa katawan ng Panginoong Hesus at yun po ay ang Iglesia. Tayo at yung mga nasa labas ng mga Christian churches, bahagi din po sila kasi kung sila nagsiservice ngayon, ganun din po yung kanilang pagkakilala sa Diyos. Amen? So, inaalala natin ang pangakong pagkipag-isa at pagmatapat sa Diyos sa Panginoong Hesus. Inaalala natin ang pangakong pagkipag-isa at pagmamatapat sa Diyos at sa Panginoong Hesus. Paglalagod po, insakto po alas 12. Sabi po nila, napag-aralan po natin ang dalawang sakramento na ating pinapaniwalaan buod sa ating pananampalataya. Sila ay mga pangako sa Panginoong Hesus. Sa bautismo sa tubig, tayo ay nangako ng pagsisisi at pagtalikod sa makasalanan at makasariling pamumuhay. Ating ng church. Napakahigpit ko ngayon pagdating po sa water baptism. Iwan ko lang nga, yung mayroon ng baptize na kapag natin nung last pulis ako. So napakahigpit ko po sa water baptism. Imbes makipaptize ka na tahimik ka lang, ako gusto ko na i-renounce mo nung pinabaptize. Gusto ko na i-renounce. Ano po yung nagawa mo, ano po yung sala na nagawa mo, ano po yung ginagawa mo. Sa ngayon, hanggang sa magkalas Diyos, gusto ko po siyang banggitin, i-renounce ko siya na, Lord, ako po yung nagkasala ko yun. Anong kasalanan na ginawa ko? Ako po yung nagkilapin, ako po yung pumatay, ako yung nagsusugal, ako yung nag-inom. Ano pa, Panginoon? Ako yung nagsinungaling. Gusto ko po siyang isawa sa inyo, Panginoon, bago ko ako ilubog sa tubig ng Panginoon. Alam ko po, Panginoon, ako yung ilubog. Kasama niyo ako namatay at pang-ahon ko, kasama niyo ako nabuhay at nilinis na ako sa lahat ng kasalanan.
Yung po ganun kong higpit. Kami mga matanda na sa church. Ako na nung matanda ito, wala yung isang kasama ko. Ako yung church, kasi man yung marami pong mga binabaptize, na in a matter of 1 year lang, balik na naman sa dati niyang ginagawa. Bakit? Dahil hindi na announce yung kanyang mga ginagawa sa harapan ng Diyos. Bakit pagdating ng 10 taon, habang nagsasama bilang mag-asawa, naulit na naman yung ginawa? Kasi hindi niya ni-renounce sa harapan ng Diyos. Bago sa ilog sa tubig, at bago sa umahon, kasi nilinis na sa lahat ng kanyang kasalanan. Kaya marami yung mga Kristiyano pawindang-windang. Maraming Kristiyano na pawindang-windang sa buhay kasi hindi na ni-renounce pagdating ng baptism sa tubig kung ano po yung kanilang mga sala na sinusumpo sa Diyos. Kaya na nagkabiruan ko sa Bible study. Pag kinanta yung I surrender all, hindi para surrender all, I surrender some. So ganun po mga kapatid. Kaya pagdating sa baptismo, huwag kayong pupuntes mo pag nandyan ako. Kasi pagka-renounce ko sa inyo yung ano po yung ginagawa niyo. So sa bagay, may wala ng mga puro naman tayo na baptize sa tubig. Eh sabi nito, nangako tayo magpapalagad sa Panginoon at susunod sa kanyang mga kalooban. Nangako po tayo. Din sa banal na hapunan, paulit-ulit natin inaalala ang pagpapasakit ng Panginoong Hesus alang-alang sa atin. Paulit-ulit natin itong ginagawa sa tuwid na sinasariwa natin ang pangakong pag-isa sa Kanya na hindi tayo magkakaroon ng ibang Diyos at pakipag-isa sa Kanyang katawan ang Iglesia. Sa ganitong pananaw, ang dalawang ito ay makita ng mga gawaing banal at magpapabago ng palagian sa ating isipang pamumuhay. So, ang sabi ko nito, tayo na po ay, sabi niya, na hindi tayo magkaroon ng ibang Diyos at pag-isa sa kanyang katawan ng Iglesia. Kaya atin pong laging nanam ng church. Ang banal na hapunan ay laging pag-isa sa ating Panginoon Kristo at sa kanyang Iglesia. Doon po tayo tapos. Tayo pong dalangin. Maraming salamat Panginoon sa mga Panginoon. Salamat po sa inyong salita po. At salamat po sa bautismo po Panginoon sa tubig at sa banal na hapunan.